Pre, seryoso? Ganto kalayo? Tanong ni Miguel habang lumiliko ang sasakyan namin sa isang masukal na daan. Nasa backseat siya kasama si Chloe. Ako ang nagmamaneho at si Bianca nakaupo sa passenger seat, abala sa cellphone niya. Si Leo tulog sa tabi ni Miguel. 5 kami, magkakaibigan mula Colegio. Matagal na naming plano to. Isang weekend getaway, malayo sa siyudad, sa ingay, sa stress. Nakahanap si Miguel ng isang villa sa Batangas. Liblib daw, malaki at ang mura ng renta. Masyadong mura para sa totoo lang. Pero excited kami. Relax lang, Miggy, sabi ko. Adventure to. Adventure nga, mukhang makakatagpo tayo ng aswang dito. Biro ni Chloe, pero may halong kaba sa boses niya. Natawa kami, pero may bahid ng takot. Habang papalapit kami, lalong nagiging masukal ang paligid. Ang mga punong kahoy, matataas at parang yumuyuko sa amin. Ang sikat ng araw, hindi na halos makalusot. Ang villa, sa dulo ng kalsada. Luma pero malaki at may kakaibang karisma. Para siyang matagal nang nakatayo roon, nakatago sa paningin ng karamihan. Pagpasok namin sa gate, ramdam na agad ang lamig. Hindi lamig ng aircon, lamig na tagus sa buto. Amoy luma, amoy alikabok, at amoy lupa. Ang hardin, malaki, pero parang matagal nang hindi naaalagaan. Wow! Parang bahay ng lola mo, pre! Sigaw ni Leo, kakagising lang. Pumunta kami sa loob. Maluwag ang salas, may mga lumang kasangkapan. Hindi moderno pero may dating. May kakaibang tahimik sa loob ng bahay. Tahimik na parang may nagmamasid. Ang iri naman dito, bulong ni Bianca, habang tinitignan niya ang isang lumang litrato sa dingding. Isang pamilya, nakangiti, pero ang mga mata nila parang may lihim. Nag-umpisa kaming mag-ayos ng gamit. Ang mga kwarto, malaki din. May bintana na nakaharap sa likod ng villa kung saan may matataas na puno. Habang nag-aayos ako sa kwarto ko, bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog. Isang mahinang kaluskos galing sa labas. Pero ito'y hindi tunog ng hangin. Ito ay tunog ng pakpak. Parang may lumiripad. Pero ang tunog, kakaiba. Hindi ito ibon. Masyadong malaki. Masyadong mabigat. Pinilit kong isang tabi. Baka guni-guni lang. Pero ramdam ko, ang weekend getaway namin hindi magiging simple. Ang villa na ito may lihim. At ang lihim na iyon, unti-unting lumalabas. Ang unang gabi namin sa villa, hindi namin makakalimutan. Nagsimula sa mga tunog. Ang kaluskos ng pakpak na narinig ko mas naging madalas. Minsan parang nasa itas ng bubong. Minsan parang malapit sa bintana. Masyadong malaki ang tunog para sa isang ibon. Narinig niyo ba yon? Tanong ni Chloe isang hating gabi. Nagising kaming lahat sa ingay. Parang may lumilipad, sagot ni Miguel, nanginginig ang boses. May naririnig din kaming kakaibang tunog, parang mahinang alulong ng aso. Pero hindi ito ordinaryong alulong, malalim at may halong lungkot. At may kakaibang tunog, parang isang bagay na naglalabas ng hangin. Minsan, parang may umiiyak. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga aswang, lalo na ang mga manananggal, mga nilalang na
Kalahating tao, kalahating halimaw. Kumakain ng tao. Lumilipad sa gabi, hinahanap ang biktima. Ang tunog ng alulong, ang tunog ng pakpak. Ito ba ang aswang? Pilit naming pinagtatawanan. Sus, multo lang yan. O kaya, aso lang, sabi ni Leo. Pero halata sa kanya na kinakabahan din siya. Pero hindi na kami makatulog. Ang mga tunog ay naging constant, bawat gabi. Ang villa na iyon parang may sariling buhay. Ang katahimikan na hinahanap namin napalitan ng mga tunog na nagpapabalik sa amin sa mga kwento ng kababalaghan. Nagsimula kaming magtanong sa isa't isa. Sino ang nakarinig? Sino ang nakakakita? Walang nakakakita ng kahit ano, pero naririnig namin. At ang bawat tunog nagpatindi sa aming takot. Ang villa na ito may lihim. At ang lihim na iyon unti-unting lumalabas sa dilim ng gabi. Ang mga tunog ng pakpak, ang alulong, ang huni na parang may umiiyak, lahat ay nagkakasama-sama, bumubuo ng isang nakakahilakbot na palaisipan. Ang aming weekend getaway unti-unting nagiging isang bangungot. At kami bilang mga panauhin ay nasa gitna ng kanyang sikreto. Dahil sa mga tunog, hindi na kami mapakali. Alam naming hindi ito basta imahinasyon, mayroong kakaiba. Isang hapon, habang nag-e-explore kami sa likod ng villa, sa bandang hardin na puro damo, biglang natisod si Leo. Napaungol siya sa sakit. Aray, ano ba yan? Reklamo niya. Lumapit kami at nakita namin ang natisod niya. Isang maliit na bato, hindi ordinaryong bato. May kakaibang hugis, parang marker. At sa ilalim nito, ang lupa, parang matagal nang hindi ginalaw. Sinubukan naming hugasin ng bato at nakita namin ng isang lumang simbolo. Hindi ko maintindihan. Parang simbolo ng isang tribo. Nako, baka libingan to, bulong ni Chloe. Ang boses niya ay naninginig. Nagkatinginan kami. Libingan? Sa bakuran ng villa, bakit walang nakalagay na pangalan, walang marka? Sinubukan naming hukayin ng kaunti at pagkatapos may nakita kami. Isang lumang bungo ng hayop pero hindi ordinaryong hayop. Masyadong malaki. Ang kanyang mga buto parang matatalas. At sa tabi nito, isang kakaibang bagay, parang isang lumang kutsilyo. Kalawamin na. Nanindig ang balahibo namin. Ang lugar na yun parang isang libingan. Hindi lang basta libingan, parang isang ritual na libingan. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga aswang at sa mga lugar kung saan sila naglilibing ng kanilang mga biktima o kaya mga lugar kung saan sila nagkukulong ng kanilang mga sumpa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko, ang tunog ng pakpak, ang alulong, ang lahat ng narinig namin parang nagkaroon ng kahulugan. Ang libingan na ito ba ang pinagmulan ng lahat? Ang amoy sa paligid namin lalong lumakas. Amoy lupa, amoy bulok, at may bahid ng amoy ng dugo. Ang araw biglang nagdilim, parang may nagtatago. Ang pagkadiskubre namin sa libingan ay hindi lang basta pagkadiskubre. Ito ay paghukay sa isang nakaraan na hindi namin dapat pinakialaman. At ngayon, nagising na ang bagay na matagal nang natutulog. Ang bilang ito, may sumpa at kami ang mga biktima nito. Dahil sa libingan, hindi na kami mapakali. Ang takot namin lalong lumaki. Ang bawat sulok ng villa parang may nagtatago. Nagsimula kaming makaramdam ng kakaibang presensya. Parang may nakatitig sa amin, lalo na sa gabi. Kapag naglalakad ako sa pasilyo, nararamdaman ko ang lamig na biglang dumaloy sa akin.
Parang may humihinga sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero ang pakiramdam, matindi. Pre, ramdam mo ba yan? Tanong ni Miguel, isang hating gabi. Nasa sala kami, pilit na nagpapahinga. Ang alin? Tanong ko. Parang may tao na nakatitig sa atin. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang amoy sa villa lalong lumakas. Amoy luta, amoy bulok, at may bahid ng amoy ng dugo. Ang mga tunog ng pakpak, mas madalas. Ang alulong, mas malakas. Nagsimula kaming maging paranoid. Bawat kaluskos, bawat anino, bawat tunog, lahat ay nagiging sanhi ng takot. Hindi na kami makatulog ng maayos. Naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga aswang na nagpaparamdam, na ang kanilang presensya ay ramdam na ramdam bago sila lumabas. Ang presensya na ito, hindi lang basta presensya. Ito ay isang bagay na nakakakilabot, isang bagay na may layunin, parang naghihintay lang, naghihintay ng tamang pagkakataon. Si Bianca lalong naging tahimik. Minsan nakikita ko siyang nakatitig sa bintana, parang may kinakausap, pero wala. Ang villa na ito, hindi na ito ang aming getaway. Ito ay isang kulungan at kami ang mga bilanggo. Ang presensya lalong lumalaki, ang sumpa lalong lumalakas, at kami unti-unting nawawala sa sarili namin dahil sa takot. Dahil sa presensya, hindi na kami makapaniwala na ligtas kami. Ang bawat sulok ng bilya puno ng takot. Isang umaga, habang naglilinis si Chloe sa isa sa mga lumang kwarto, bigla siyang sumigaw. "Guys! Tignan niyo to!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Pumunta kami sa kwarto at nakita namin ang nakita niya. Sa gitna ng sahig, sa lumang kahoy, may nakaukit na kakaibang simbolo. Hindi ito ordinaryong simbolo. Parang isang sinaunang marka. Ang mas nakakakilabot, may bahid ng dugo. Hindi ito luma. Parang bagong-bago. Nanindig ang balahibo namin. Dugo? Saan galing? At ang simbolo, pamilyar sa akin. Naaalala ko ang mga lumang libro ng lola ko tungkol sa mga kulam na ritual na ginagawa ng mga aswang. Mga marka na ginagamit nila para sa kanilang mga sumpa. "Anong ibig sabihin nito?" Tanong ni Leo. Ang kanyang muha ay putlang-putla. "Baka tanda ng aswang." Bulong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang amoy ng dugo lalong lumakas, kasama ng amoy ng lupa at bulok. Ang mga tunog ng pakpak, mas malapit. Ang alulong, mas malakas. Parang nagagalit ang bagay na nasa labas. Nagsimula kaming magtanong, sino ang gumawa nito? Kailan? Paano? Ang bilyang ito, hindi lang basta luma. May nakaraan. Isang madilim na nakaraan. Ang markang ito hindi lang basta marka. Ito ay isang patunay. Patunay na ang aming takot ay totoo. Patunay na ang aswang, ang sumpa, ay narito at ngayon nasa loob na ng aming bahay. Ang aming getaway naging isang battlefield at kami ang mga target. Dahil sa marka, hindi na kami nakatulog. Nagbantay kami, lahat, pero walang nangyari. Kinabukasan, paggising namin, may nawawala. Si Leo! "Nasaan si Leo?" tanong ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hinahanap namin siya sa buong villa, sa mga kwarto, sa kusina, sa hardin. Walang Leo, walang bakas. Ang kanyang mga gamit naroon pa. Ang kanyang cellphone nasa kama niya. Para siyang naglaho na parang bula.
Naaalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga aswang na nangunguha ng tao, lalo na sa gabi, mga biktimang hindi na nakikita. Ang aming takot lalong lumaki. Isa sa amin nawala. Hindi na ito basta tunog o amoy. Ito ay totoo. Ang aswang narito at kinuha niya ang isa sa amin. Sinubukan naming tumawag sa pulis pero walang signal. Malayo kami sa kabihasnan. Wala kaming koneksyon sa labas. Nag-iisa kami at nasa gitna ng isang bangungot. Ang mga tunog ng pakpak mas malapit. Ang alulong mas malakas. Ang amoy ng dugo at bulok lalong lumakas. Parang nagpapatunay na ang aswang nagdiriwang. Nagkatinginan kami. Ang aming mga mata puno ng takot. Sinubukan naming lumabas pero parang may pumipigil. Ang gate parang mas mahirap buksan. Ang daan palabas parang mas masukal. Ang villa na ito naging isang kulungan at kami ang mga bilanggo. Ang bawat isa sa amin target. Sino ang susunod? Ang tanong na ito lalong nagpatindi sa aming takot. Dahil sa pagkawala ni Leo, desperado na kami. Hindi na kami mapakali. Sinusubukan pa rin namin siyang hanapin. Sa labas, sa mga puno, sa likod ng villa, at doon, sa ilalim ng isang malaking punong mangga, nakita namin ang isang bagay na nagpatigil sa aming hininga. Ang lupa, puno ng dugo, sariwa pa. At sa gitna nito, ang kalahating bahagi ng katawan ng isang hayop. Hindi ordinaryong hayop, parang malaking aso. Pero ang hiwa, kakaiba, parang pinutol sa gitna. Nanindig ang balahibo namin. Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga manananggal, mga aswang na humihiwalay ang katawan sa gitna. Ang itaas na bahagi ang lumilipad at kumakain ng laman loob ng biktima. Ang biktima, hindi tao, pero ang ganoong uri ng pagkain, ang ganoong uri ng pagputol, ito ang marka ng isang manananggal. Ang amoy ng dugo, sobrang lakas, kasama ang amoy ng bulok at lupa. Ang mga tunog ng pakpak mas malapit, ang alulong mas malakas, parang may nagmamasid sa amin, nagmamasid sa aming takot. Si Leo! Bulong ni Bianca, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Hindi siya yan, sabi ni Miguel, pilit na pinapakalma ang sarili. Pero alam namin, ang ebidensya malinaw. Ang aswang na kinakatakutan namin hindi lang basta kwento. Ito ay totoo at ito ay narito kasama namin sa villa na ito. Ang pagkadiskubre namin sa bahagi ng katawan ng hayop ay nagpatindi sa aming takot. Ito ang patunay na ang aswang, ang manananggal ay totoo at narito siya, naghahanap ng biktima at kami, ang mga susunod. Ang villa na ito ay naging isang patayan at kami, ang mga biktima na naghihintay ng kanilang kapalaran. Dahil sa nakita namin, desperado na kami. Wala na kaming pakialam sa gamit. Ang taming gusto lang namin ang makaalis sa villa na iyon. Nagtakbuhan kami patungo sa gate. Pilit naming binuksan, pero parang ayaw bumukas. Kahit anong tulak, kahit anong pilit. Ayaw. Parang may pumipigil. Ayaw bumukas. Anong nangyayari? Sigaw ni Chloe, umiiyak na. Nagsimulang gumuho ang bakuran. Ang mga pader ng villa parang bumabagsak. Ang mga puno parang bumabagsak din. Ang lupa parang lumulubog. Naalala ko ang sinabi ni Mang Tonyo sa mga kwento na ang aswang
lalo na ang mga may sumpa, ay kayang kontrolin ang paligid, ang lupa, ang hangin, ang mga pader. Ang villa na ito, hindi lang basta luma, may sariling buhay at ayaw niya kaming paalisin. Ang mga tunog ng pakpak mas malapit, ang alulong mas malakas, ang amoy ng dugo at bulok lalong lumalakas. Parang nagdiriwang ang aswang. Ang takot namin umabot sa sukdulan. Wala kaming matatakbuhan, wala kaming matutulungan. Mag-isa kami at nakakulong. Ang mga bintana parang naglalabasan ng mga anino. Ang mga pinto parang lumalabas din ng mga anino. Ang buong villa parang lumulubog sa dilim. Ang aming desperadong pagtakas naging isang pagkabigo. Ang sumpa hindi lang basta salita. Ito ay totoo. At ngayon, nagpapakita na siya sa kanyang buong lakas. Ang villa na ito, hindi lang basta kulungan. Ito ay isang libingan. At kami, ang mga biktima na naghihintay ng kanilang kapalaran. Dahil sa pagkabigo sa pagtakas, nagkawatak-watak kami. Ang takot nagpabago sa amin. Nag-away kami, nagsisigawan, sinisisi ang isa't isa. Lahat ng galit lumabas. Ang pagkakaibigan namin unti-unting nawawala. May nagtatago sa atin, sigaw ni Chloe. Umiiyak, may alam siya. Tumingin ako kay Bianca. Tahimik siya. Ang kanyang mga mata, malalim. Parang may lihim. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata, nag-iba. Parang mga mata ng hayop. At ang kanyang ngiti, kakaiba. Parang ngiti ng halimaw. Hindi kayo makakaalis. Ang kanyang boses, hindi na boses ni Bianca. Malalim, parang boses ng matandang babae. Ang sumpa ay nasa dugo namin. Nanindig ang balahibo namin. Si Bianca, siya ang may alam. Siya ang konektado sa villa, sa sumpa. Nagsimula siyang magkwento na ang kanyang angkan matagal nang nakatira sa villa na ito, na ang kanyang mga ninuno may kasunduan sa aswang, na ang aswang nagproprotekta sa kanila, pero may kapalit. Bawat henerasyon, may isang anak na magiging host ng aswang, at ang villa ang kanilang teritoryo. Ang villa na ito, hindi lang basta luma, ito ay tahanan ng aswang, at si Bianca ang tagapagmana. Ang sumpa hindi lang basta sa lupa, nasa dugo, nasa kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang aming pagkakaibigan naging abo. Si Bianca ang aming kaibigan, naging aming kalaban. Naging biktima kami ng kanyang sumpa, ng kanyang mana. Ang mga tunog ng pakpak mas malapit, ang alulong mas malakas, ang amoy ng dugo at bulok lalong lumakas. Parang nagdiriwang ang aswang sa pagtatapos ng pagtatago. Ang villa na ito, hindi lang basta kulungan, ito ay isang patayan na magpapalabas ng lahat ng lihim. Dahil sa revelasyon ni Bianca, wala na kaming pag-asa. Nagtago kami. Pilit na lumaban, pero paano ka lalaban sa isang sumpa na nasa dugo? Isa-isa kaming nawala. Si Chloe, si Miguel. Ang villa, nilamon kami. Ang bawat sulok naging isang libingan. Ako na lang ang natitira. Nagtatago, nanginginig sa takot. Hindi ko na alam kung anong oras, kung anong araw. Ang aking isip unti-unting nawawala. Ang villa lalong lumulubog sa dilim.
Ang mga tunog ng pakpak nasa paligid ko. Ang alulong malapit na. Ang amoy ng dugo, bulok at ng kakaibang matamis na amoy lalong lumakas. Narinig ko ang boses ni Bianca. Hindi na niya boses. Ito ay boses ng aswang, ng isang matandang babae na may pakpak. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan. Naging bahagi ka na ng aming pamilya. Naramdaman ko ang lamig na bumabalot sa akin. Hindi ito lamig ng takot. Ito ay lamig ng pagbabago. Ang aking balat parang nagbabago. Ang aking mga buto parang lumalaki ang mga pakpak. Ang aking mga mata parang nagiging kulay pula. Nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Hindi na ako. Ang aking mukha parang nagiging mukha ng halimaw. Ang aking katawan parang lumalaki ang mga pakpak. Ang sumpa, naging bahagi na ako nito. Ang villa na ito, hindi lamang basta-basta lumang villa. Ito ay ang aking tahanan, ang aking bagong pagkatao, ang aking bagong buhay. Ang mga kwento ng lola ko, ang mga babala ni Mang Tonyo, lahat ay naging totoo sa akin. Ang aswang, ang sumpa, ang villa, ang lahat ay nilamon sa akin at ako ay naging bahagi ng kanilang kwento, isang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Walang katapusan.